Kamakailan lamang, naglabas ang Buckingham Palace ng isang pahayag na yumanig sa buong United Kingdom. Nasangkot si Prince William sa isang seryosong aksidente sa sasakyan. Hindi maaaring maging mas kritikal ang oras ng pangyayari dahil naganap ito habang siya ay naghahanda na tumanggap ng mas malaking kapangyarihan mula kay King Charles III. Bagamat iginiit ng palasyo na ito ay isa lamang teknikal na aberya na dulot ng biglaang pagkasira ng preno. May isang pinagkakatiwalaang impormante mula sa loob ang nagsabing hindi lahat ng nasa loob ng mga pader ng palasyo ay naniniwala sa opisyal na bersyon ng kwento. Ayon sa mga ulat, si Princess Anne ang unang nagpahayag ng pagdududa sa pangyayari. Sinasabi ng mga source na tahimik niyang kinukwestiyon ang ilang kakaibang detalye sa paligid ng insidente. Mula sa nakalilitong pagbabago sa mga protokol ng seguridad hanggang sa ilang desisyong pinirmahan ilang araw lamang bago ang aksidente ni William. Pinakamapansin-pansin sa lahat, lumitaw umano ang pangalan ni Queen Camilla sa ilang pribadong talakayan sa likod ng mga saradong pintuan. Tunay nga bang isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari kay William, gaya ng ipinapaniwala sa publiko? O ito ba ang unang hakbang sa isang maingat na pinagplanuhang labanan para sa kapangyarihan? At ano ang malapit ng matuklasan ni Princess Anne tungkol kay Camilla na tila pilit na itinatago ng ilang tao sa loob ng royal family? Matapos ang opisyal na pahayag noong unang bahagi ng taong iyon tungkol sa lumalalang kalagayan ni King Charles III, isang monarkang ang bigat ng karamdaman ay kitang-kita sa mga batik sa kanyang balat at sa mabagal ngunit determinadong hakbang. Nakatuon ang buong pansin ng United Kingdom sa Buckingham Palace. Tahimik nang isinagawa ang bawat paghahanda para sa mas pinong bersyon ng Operation London Bridge na nagbibigay daan sa isang makasaysayang paglipat ng kapangyarihan tungo sa mas batang tagapagmana. Dala ang bigat ng inaasahan mula sa isang sinaunang institusyon, nagsimulang dumalo ng madalas si Prince William sa pinakamataas na pagpupulong ng Legislative Council habang naghahanda siyang tanggapin ang prestihiyosong St. Edward's Crown. Hindi ito simpleng pagpapasa lamang ng trono batay sa dugo at lahi. Isa itong karera laban sa oras, kung saan ang bawat pirma at bawat tingin ng mga sangkot ay sinusukat ayon sa katapatan at kapangyarihan. Sa mga araw na iyon ng matinding tensyon, isang tunay na pagyanig ang kumalat sa marmol na pasilyo ng palasyo. Noong Biyernes ng hapon, habang ang karaniwang malamig at maambon na panahon ng Britain ay bumabalot sa mga kalsada, biglang nawalan ng kontrol ang royal limousine na sakay si Prince William habang pabalik mula sa isang pribadong pagdalo sa Highgrove House. Bumangga ang sasakyan sa guardrail at bumulusok pababa sa gilid ng kalsada. Pagkalipas ng 2 oras, naglabas ng agarang press release ang Buckingham Palace Communications Office. Sa malamig at tuwirang wikang administratibo, iginiit nito na ang insidente ay walang iba kundi isang hindi sinasadyang teknikal na aberya na nagresulta sa pagkasira ng preno. Binigyang diin ng pahayag na dahil sa mabilis na reaksyon at bihasang pagmamaneho ng pinagkakatiwalaang driver, nabawasan ang lakas ng impact. Ayon sa ulat, nagtamo lamang ang prinsipe ng ilang gasgas at bahagyang pinsala sa malambot na bahagi ng katawan. Agad din umano siyang dinala sa King Edward VII's Hospital para sa isang komprehensibong pagsusuri, alinsunod sa Level 1 Royal Security Protocols. Nang lumabas ang balita,
nayanig ang buong London. Ngunit sa likod ng maselang inukit na pintuang oak ng Clarence House, may isang taong hindi natinag ng mga linyang naglalayong magbigay ng kapanatagan. Si Princess Anne, ang kapatid na babae ni King Charles, mas bata sa kanya ng 2 taon, kilala sa kanyang katatagan, praktikal na pag-iisip at malamig na pagpipigil sa damdamin, ay tahimik na pinatay ang telebisyon. Sa loob ng maraming dekada, kilala rin siya bilang isa sa pinakamasipag na miyembro ng royal family. Habang sinasalamin ng kanyang matatalim na mata ang madilim na liwanag ng dapit hapon, napapikit siya sa malalim na pag-iisip. Ang relasyon niya sa kapatid na si Charles ay laging nakaugat sa lubos na paggalang sa monarkiya. Ang kanyang pangangalaga sa kanyang mga pamangkin, lalo na kay William, ay isang tahimik ngunit matibay na panata. Mas alam ni Anne kaysa kanino man ang mga panloob na mekanismo ng Royal Muse. Isa itong saradong sistema kung saan ang mga sasakyang ginagamit ng tagapagmana ng trono ay hindi simpleng paraan lamang ng transportasyon. Ang mga ito ay mistulang mga gumagalaw na kuta, mahigpit na sinusuri tuwing 24 na oras ng pinakamahuhusay na inhinyero mula sa Military Logistics Force. Para kay Anne, ang ideya ng biglaang pagkasira ng preno sa isang makinis na bahagi ng kalsada gamit ang isang sasakyang may pinakamataas na pamantayan ng seguridad ay isang direktang insulto sa kanyang talino. Tumayo siya, mahigpit na hawak ng kanyang mga daliri ang ebony walking stick at dahan-dahang lumapit sa bintanang nakatanaw sa courtyard na ngayoy puno ng mga guwardiya. Ang alaala ng trahedya ni Princess Diana at ang mga pampulitikang intriga sa likod ng mga kurtinang pelus ay nagsilbing palagiang paalala kay Anne na sa mundo ng kapangyarihan ng maharlikang pamilya, walang puwang para sa mga pagkakataon lamang sa mga sandaling napakahalaga. Ang pagkakasangkot ni William sa isang aksidente sa mismong bisperas ng mahahalagang pagdinig tungkol sa pagtatalaga ng isang Prince Regent, kasabay ng paghahanda para sa isang malawakang royal financial audit, ay para sa kanya ay isang napakalinaw na palatandaan. Ang hinala sa puso ng veteranang prinsesa ay hindi lamang huminto sa kapabayaan ng ilang maintenance staff. Nagsimula itong kumapit ng mas malalim sa isang mas madilim na salaysay. Isang salaysay kung saan ang mga sabwatan ay maaaring pinangangalagaan mismo sa puso ng institusyong buong buhay niyang pinaglingkuran. Bumalik si Anne sa kanyang mesa at binuklat ang talaan ng schedule ng biyahe ni William para sa linggong iyon. Mariing nagsara ang kanyang mga labi, tanda ng matatag na pasya. Ang mga opisyal na paliwanag mula sa Buckingham Palace ay lalo lamang nagpatindi sa kanyang kutob. Ang likas na pakiramdam ng isang babaeng dumaan na sa matataas at mabababang yugto ng dakilang dinastiyang ito ay nagsabi sa kanya na may isang tao na sadyang nagtatanghal ng isang magulong drama upang itago ang isang mas mapanganib na layunin. Tila lalo pang lumamig ang hangin sa paligid niya. Minamarkahan ang mismong sandali na opisyal nang pumasok si Princess Anne sa isang lihim na digmaan sa mga anino. Isang digmaan kung saan ang katotohanan sa likod ng aksidente ng tagapagmana ng trono ay hindi mananatiling isang saradong traffic file lamang, kundi magiging mitya ng isang ganap na krisis ng corona. Hindi kayang pawiin ng dilim ng gabi sa London ang tensyong nakapulupot sa pribadong silid pag-aaral ni Princess Anne sa St. James's Palace.
Ang ilaw ng mesa ay nagbagsak ng matinding liwanag sa malamig na mga blokeng titik na nakalimbag sa mga dokumento. Ngunit ang gumugulo sa isip ni Anne ay hindi lamang ang mga salitang nakasulat sa papel. Mas higit niyang pinapansin ang mga kahina-hinalang puwang sa pagitan ng mga linya. Isang lumalakas na pakiramdam ng pagkabalisa ang nagtulak sa kanya na maghukay pa ng mas malalim, isa-isang himayin ang pinakamaliit na detalye. Naalala niya ang hindi mapakaling kilos at umiiwas na mga mata ng royal physician sa kanyang televised interview tungkol sa kalagayan ni William. Ang kalagayan ni William, kasabay ng hindi pangkaraniwang pagmamadali ng communications office na bawiin ang lahat ng kuha mula sa lugar ng insidente, mula sa mga independent media outlet, ay lalo pang nagpalalim sa hinala ni Princess Anne. Determinado siyang hanapin mismo ang mga sagot, kaya nagsimula siyang tumawag sa iba't ibang tao sa ilalim ng dahilan na sinusuri lamang niya ang mga paghahanda para sa mga paparating na kaganapan ng monarkiya. Ngunit sa halip na makatanggap ng karaniwang mabilis at maayos na kooperasyon, sinalubong siya ng pader ng katahimikan at matatamis, ngunit umiilag na sagot na binalot sa wikang diplomatiko. Binanggit ng commander ng Royalty Protection Command ang usapin ng pambansang seguridad upang tanggihan ang kanyang kahilingan na makita ang digital logbook ng sasakyan. Samantala, ang pinuno ng logistics sa Buckingham Palace ay bigla na lamang nag-medical leave pagkatapos mismo ng gabi ng insidente. Ang sama-samang pag-iwas at kawalan ng transparency mula sa mga taong dati kilala sa kanilang masusing disiplina ay tila isang baldeng malamig na tubig na tuluyang pumawi sa huling marupok na pag-asa ni Anne na isa lamang itong simpleng aksidente. Para sa kanya, malinaw na ngayon, may isang bakal na tabing na ibinababa upang itago ang isang nakapangingilabot na lihim. Dumating ang mahalagang sandali ng kanyang hinala kinabukasan ng hapon. Habang naglalakad si Anne sa liblib na daanan sa likod ng mga maintenance shed ng Royal Mews. Doon, lumapit sa kanya ang isang batang technician na matagal na niyang tinulungan noon at nananatiling ganap ang katapatan sa sangay ng kanyang pamilya. Ginamit ng binata ang dahilan na susuriin lamang niya ang perimeter heating system. Habang nagkunwari itong yumuko upang ayusin ang pressure valves, nanginginig nitong iniabot kay Anne ang isang mabilisang kinopyang internal dispatch order. Nang masulyapan ni Anne ang mga linyang sulat kamay, sandaling tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ipinakita ng napakasensitibong dokumentong iyon na ang buong elite motorcycle escort na nakatakdang sumabay sa royal limousine ni Prince William ay ipinahinto 3 oras lamang bago umalis ang sasakyan mula sa Highgrove. Ang nakasaad na dahilan sa dokumento ay pre-audit budget optimization. Ngunit ang tunay na nagpahinto sa paghinga ni Anne ay ang mataba at mayabang na pirma ng pag-apruba sa ibabang sulok ng papel. Queen Camilla. Tila nag-aapoy sa palad ng veteranang prinsesa ang maliit na piraso ng papel. Nanatili si Anne na nakatayo sa gitna ng malamig at matalim na hangin, habang ang bawat kalat-kalat na piraso ng palaisipan mula sa nakaraang 2 araw ay biglang nag-ayos at nagsara sa iisang malinaw at malupit na larawan. Ang pambihirang interbensyong ito ay tuwirang sumasalungat sa mahigpit na protection protocols para sa tagapagmana ng trono. Isang di mababaling prinsipyo na mas alam ni Camilla bilang reyna kaysa kanino man. Ang dating malabong hinala ay nagkaroon na ngayon ng konkretong pangalan na dapat
tutukan. Sa isip ni Anne, lumitaw ang mukha ni Camilla, ang kalmadong ngiting madalas nitong isuot sa tabi ni King Charles III. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiting iyon ay nabahiran ng malamig, mapanuri, at mapanganib na kulay. Mahigpit na kinuyom ni Anne ang papel sa kanyang kamao. Damang-dama niya ang bigat ng isang sabwatang unti-unting nabubunyag sa loob mismo ng palasyo. Isang sabwatang kung saan ang uhaw sa kapangyarihan ay lumampas na sa hangganan ng ugnayang pampamilya at katapatan. Kahit bumababa na ang gabi sa mga royal garden, hindi pinahintulutan ni Princess Anne ang kanyang sarili na magpahinga. Kailangang mahukay ang katotohanan sa pamamagitan ng matibay at hindi matitinag na ebidensya. Gamit ang kanyang mataas na autoridad bilang miyembro ng Privy Council, nag-ayos siya ng isang lubhang, kumpidensyal na pagpupulong sa isang liblib na side room sa loob ng St. James's Palace, isang lugar na sadyang nasa labas ng sakop ng karaniwang security cameras. Nakaupo sa harap niya ang tapat na driver na kamakailan lamang ay nakalabas mula sa ospital at may benda pa rin sa noo, at ang veteranong chief engineer ng Royal Mews na ang mukha ay malalim na inukitan ng mga guhit ng pagkabalisa. Napakabigat ng hangin sa loob ng silid, anupat maririnig ang tuyo at hungkag na pagtiktak ng lumang pendulum clock sa dingding. Nakaupo si Anne ng tuwid na tuwid, ang kanyang mga mata ay matatalim na parang dalawang talim ng kutsilyo, habang pinagmamasdan ang pinakamaliit na pagkibot ng kalamnan sa mukha ng dalawang lalaki. Naganap ang pagtatanong sa gitna ng mabigat na katahimikan. Hindi na kailangan ni Anne ng sunod-sunod na matitinding tanong. Sapat na ang kanyang maringal at matalim na titig upang mapasuko sila. Ang driver, na nanginginig pa rin ang mga kamay dahil sa natitirang takot mula sa aksidente, ay ikinuwento sa paos at nanginginig na boses ang ganap na kawalang kapangyarihang naramdaman niya nang biglang lumambot at mawala ng bisa ang brake pedal habang bumulusok pababa sa dalisdis ang sasakyan. Ang detalyeng iyon ay tahasang sumasalungat sa pahayag ng chief engineer na ang buong brake fluid pressure system ay electronically locked gamit ang isang security passcode bago pa man umalis ang limousine. Lalong tumindi ang kontradiksyon ng utusan ni Anne ang engineer na ilabas ang orihinal na maintenance logbook ng limousine. Habang binubuklat ang mga pahina sa ilalim ng malabong ilaw, agad na napansin ng kanyang matalas na mata na may bahagyang hiwa sa gulugod ng aklat. Ang mga technical record para sa araw ng aksidente ay napalitan ng papel na may ganap na ibang kapal at kislap. Sa sandaling iyon, naging kasing linaw ng sikat ng araw ang sitwasyon. May isang taong direktang nagsabotahe sa mechanical system ng sasakyan at pagkatapos ay gumamit ng pinakamataas na autoridad upang burahin ang lahat ng bakas mula sa archiving system. Ang layunin? Gawing isang ordinaryong technical na aberya, ang isang tangkang pagpatay. Mahigpit na hinawakan ni Anne ang mga braso ng upuang oak hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Naramdaman niya ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod nang maunawaan niya ang tunay na lawak at kasalimuutan ng puwersang nagtatago sa mga anino ng palasyo. Ang utak sa likod nito ay hindi lamang nais alisin si William. May kontrol ito sa isang network ng makapangyarihang tauhan na kayang manipulahin ang military logistics apparatus ng Corona. Isang sistemang matagal nang itinuturing na hindi malalabag. Ang takot na malinaw na nagmumula sa dalawang lalaking nasa harap niya ay lalo lamang nagpaalab sa determinasyon ng prinsesa.
Alam niyang naglalakad siya sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Isang maling hakbang, kahit isang maliit na pagtagas ng impormasyon, ay maaaring sumakal sa buong investigasyon. At ang buhay ni William, ang magiging susunod na tagapagmana, ay mananatiling nasa panganib. Habang tinitingnan ang magaspang na pagbabago sa maintenance log, mariing nagsara ang mga labi ni Anne. Sa kanyang isip, nabuo ang isang matibay na pasya. Hindi siya aatras. Hindi rin niya iuulat ito sa anumang security agency sa loob ng palasyo sa oras na iyon. Ang labanang ito ay kailangan niyang tapusin hanggang sa pinakadulo sa sarili niyang paraan, gamit ang tibay, talas, at karanasang hinubog ng buong buhay niyang paglilingkod sa korona. Gamit ang kanyang buong reputasyon upang ilantad ang tunay na utak ng sabwatan, handa si Princess Anne na harapin ang anumang kahihinatnan, kahit pa magliyab ito tungo sa pinakakakilakilabot na krisis konstitusyonal sa makabagong kasaysayan. Habang bumababa ang gabi, ang katahimikan ng Buckingham Palace ay may dalang di nakikitang bigat na pumipisil sa bawat tahimik na hakbang ni Princess Anne. Matapos ang nakakagulat na pagkakatuklas sa binagong maintenance logbook, naunawaan niya na ang mga hinala lamang o ang kalat-kalat na piraso ng mga teknikal na dokumento ay hindi pa sapat upang yugyugin ang isang dinastiya. Lalo nang hindi iyon sapat upang kumbinsihin si King Charles III sa isang malupit na katotohanan tungkol sa kanyang sariling asawa. Upang harapin ang isang puwersang hawak ang korona ng reyna, kailangan ni Anne ng pinakahuling sandata. Isang pag-amin o direktang ebidensya mula mismo sa mga utak ng sabwatan. Ang kaisipang iyon ang nagtulak sa kanya tungo sa isang matapang at mapanganib na desisyon. Isang hakbang na wala pang katulad sa buong buhay niyang paglilingkod sa korona. Sinamantala ni Anne ang pagkakataong umalis si Camilla sa palasyo upang dumalo sa isang charity gala sa labas ng lungsod. Isang pagtitipong naka-schedule na ilang buwan na ang nakalilipas at tatagal ng maraming oras. Doon nagsimulang kumilos si Anne. Sa tulong ng isang tapat na bodyguard mula sa Special Security Force na may hawak na master key sa mga panloob na silid, tahimik na lumapit si Anne sa pribadong office suite ng reyna sa Clarence House. Madilim ang pasilyong patungo sa silid. Tanging ang mahina at kumikislap na liwanag mula sa mga antigong sconce ang nagbibigay ilaw sa paligid. Naghahagis ng mahahabang anino sa mga larawan ng mga ninuno na tila nakatingin mula sa itaas ng may mabigat at mapanglaw na katahimikan. Mas mabilis kaysa karaniwan ang tibok ng puso ni Anne. Bawat kaluskos ng kanyang mahabang wool overcoat habang bahagyang sumasayad sa dingding ay lalo pang nagpapabigat sa lungkot at tensyon ng lugar. Pumasok siya sa silid. Nanatili pa rin sa hangin ang natatanging amoy ng lavender perfume ni Camilla na parabang isang paalala ng makapangyarihang presensya ng may-ari ng kwarto. Hindi nagsayang ng kahit isang segundo si Anne. Agad siyang lumapit sa malaking mahogany desk. Yumuko siya at iniabot ang kamay sa nakatagong sulok sa ilalim ng drawer, sa bahaging pinakamalapit sa kinaroroonan ng secure telephone receiver. Sa eksaktong kilos ng isang taong sinanay sa survival at security skills mula pa noong kabataan, maingat niyang ikinabit ang isang micro-digital recording device na hindi mas malaki sa isang butones, sa isang siwang ng kahoy na lining. Nang isang beses na kumisilap ang pulang LED light ng device at pagkatapos ay tuluyang magdilim, hudyat na nagsimula na ang proseso ng recording, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Anne.
Mabilis niyang binura ang pinakamaliit na bakas ng paggalaw sa carpet bago tuluyang umalis sa silid nang walang ingay. Ang sumunod na 24 na oras ay tila isang buong siglo para kay Anne. Nakaupo siya sa kanyang pribadong aklatan, nagkukunwaring nagbabasa, at nagbubuklat ng mga aklat ng kasaysayan, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa encrypted signal na ipinapadala pabalik sa kanyang receiver. Dumating ang mahalagang sandali kinabukasan ng hapon nang magsimulang magpadala ng live audio ang recording device. Sa una, ang narinig lamang ay ang mabilis na tunog ng pag-click ng mataas na takong, ang matalim na pagbagsak ng isang dossier sa ibabaw ng mesa, at pagkatapos ay umaling-aungaw ang pamilyar na boses ni Camila, basag, nanginginig, at hubad sa karaniwan nitong aristokratikong pagpipigil. Sa mga soundwave, ramdam ni Anne ang matinding takot at galit ng reyna habang nakikinig ito sa ulat ng isang tauhan. Nagtamo lamang si William ng minor injuries at nakalabas na mula sa ospital. Suminghal si Camila sa pait. Walang pigil na bumuhos mula sa kanyang bibig ang makamandag na mga salita. Mapait niyang inamin na ang aksidente ay tunay na isang masusing pinagplanuhang strategic card na may iisang layunin. Piliting mapunta si William sa intensive care unit upang maantala ng walang katiyakan ang Regency handover ceremony at mapahinto ang nalalapit na komprehensibong audit sa Duchy of Lancaster Royal Estate. Takot na takot si Camilla. Takot ng isang taong lubos na nakauunawa na kapag pumasok ang independent auditors, ang malalaking kakulangan, butas at irregularidad sa pananalapi na ginamit upang patatagin ang kanyang pangkat sa loob ng maraming taon ay mahahatak sa liwanag. Kapag nangyari iyon, mawawala ang kapangyarihan at prestihiyong ipinagpalit niya ang buong buhay upang makuha. Bawat salita, bawat hingal na puno ng kasakiman at pagkamakasarili mula kay Camilla ay pumasok sa tainga ni Anne na parang mabibigat na martilyong humahampas sa pundasyon ng dinastiya. Tila nagyalo ang buong silid. Hindi gumalaw si Anne sa kanyang upuan. Nakadilat ng malaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa transceiver na nagpapakita ng digital audio waveforms. Malinaw ang ebidensya. Hindi ito matitinag. Taglay nito ang lakas ng isang mapaminsalang pagsabog. Sa mga kamay ng veteranang prinsesa, ay hindi na lamang isang recording tape ang hawak niya, kundi ang kapalaran ng isang buong paghahari. Isa itong nakapangingilabot na lihim na kayang yugyugin at tuluyang wasakin ang tiwala ng publiko sa British royal family magpakailanman. Ang recording device na binalot sa isang silk handkerchief na may burdang royal crest ay tahimik na nakalagay sa bulsa ng coat ni Princess Anne. Ngunit ang bigat nito ay tila isang time bomb. Ang bawat hakbang niya sa batong hagdan patungo sa pribadong study ni King Charles III sa Windsor Castle ay may dalang matibay na pasya na hinaluan ng matinding sakit ng kalooban. Bilang isang prinsesang naglilingkod sa korona, alam niyang ginagawa niya ang tama upang protektahan ang kinabukasan ng trono. Ngunit bilang isang kapatid, alam din niyang malapit na niyang saktan ng malalim ang puso ng kanyang kapatid. Isang lalaking unti-unting kinakain ng matinding karamdaman, araw at gabi. Bumukas ang pintong oak at tumambad ang marupok na anyo ni King Charles III. Nakaupo siya sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga salansan ng state papers at mahahabang hanay ng mga vial ng gamot. Ang papalubog na liwanag ng araw ay pumasok sa stained glass window, nagbibigay ng maputlang sinag sa pagod na mukha ng hari, sa kanyang namumutlang balat,
at sa nanginginig niyang mga kamay. Isinara ni Anne ang pinto sa likuran niya. Isang napakalalim na katahimikan ang bumalot sa silid, sapat upang malinaw na marinig ang mabigat at hirap na paghinga ng hari. Walang anumang pambungad na salita. Kumilos si Anne ng mabagal ngunit determinado. Humakbang siya palapit at inilapag ang digital voice recorder sa ibabaw ng mahogany desktop, katabi mismo ng Royal Privy Seal. Tuwid na tumingin ang kanyang mga mata sa mukha ng kanyang kapatid. Tumingin si Princess Anne ng diretso sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bigat ng katahimikan. May halong malalim na habag at matinding pag-aalala. Nang pindutin ni Anne ang playback button, biglang napunit ang katahimikan sa loob ng silid ng boses ni Camilla. Bawat tunog mula sa recording ay umalingaw-ngaw ng napakalinaw, dala ang galit, malamig na pag-amin tungkol sa pagpapakansela sa escort detail, at ang sabwatang isagawa ang aksidente sa sasakyan upang piliting maipasok si William sa ospital. Bawat pangungusap na lumalabas mula sa recorder ay tila isang hindi nakikitang punyal na direktang tumutusok sa lalaking nakaupo sa armchair. Nagbago ang mukha ni King Charles sa bawat segundong lumilipas habang tumutugtog ang recording. Una ay pagkalito, pagkatapos ay pagdududa. Ngunit nang banggitin ng boses ni Camilla ang kanyang takot sa financial audit sa Duchy of Lancaster, kung saan palihim siyang nakinabang upang buuin ang sarili niyang pangkat, tuluyang namutla ang mukha ng hari. Tila naubusan ng lahat ng kulay. Mahigpit na hinawakan ng matatandang kamay ni King Charles III ang mga braso ng kanyang upuan hanggang sa lumitaw ang bughaw na mga ugat sa kanyang balat. Magkakabuhol at nanginginig ng hindi mapigilan. Sa buong buhay niya, hinarap niya ang napakaraming unos at pampublikong pagsusuri upang may angat si Camilla sa posisyon bilang reyna. Ibinigay niya rito ang kanyang buong tiwala at itinuring siyang pinakamalaking sandigan ng damdamin sa mga araw na nakikipaglaban siya sa karamdaman. Ang malupit na katotohanan ito ay hindi lamang isang sabwatang pampolitika. Ito ang pinakamasakit na pagtataksil sa personal na antas. Winawasak ang huling hibla ng paniniwalang hawak pa ng isang asawa at ama. Habang nakikita ni Anne ang dating maringal na anyo ng kanyang kapatid na tila unti-unting gumuho sa harap niya, nakaramdam siya ng matalim na kirot ng kalungkutan. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, pinanghahawakan ang kanyang katahimikan upang ipaalala sa hari ang pinakamataas niyang tungkulin bilang pinuno ng monarkiya. Ang unang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng isang malalim na galit na umaagos sa mga ugat ng monarka. Bumilis ang paghinga ni Charles at umangat baba ang kanyang dibdib sa ilalim ng manipis na wool sweater. Lumipat ang kanyang tingin mula sa recorder patungo sa larawan ng pamilya na nakapatong sa mesa, kung saan makikitang maliwanag na nakangiti si William. Ang likas na damdamin ng pinuno ng dinastiya at ang pagmamahal para sa kanyang panganay na anak, ang tanging lehitimong tagapagmana, ang muling bumuhay sa kanyang diwa mula sa guho ng pagtataksil. Dahan-dahan niyang pinatay ang device. Muling lumubog ang silid sa nakatatakot na katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay katahimikan bago dumating ang isang malaking bagyo. Tumingala si King Charles III kay Anne. Wala na sa kanyang mga mata ang pagod ng karamdaman. Sa halip, napalitan ito ng matalim, malamig, at matatag na titig. Matibay nang nabuo sa isip ng hari ang desisyong kumilos upang protektahan si William at panatilihin ang dignidad ng monarkiya. Wala nang puwang para sa awa.
Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagguho ng sarili niyang royal marriage. Pagsapit ng Lunes ng umaga, habang ang bihirang sinag ng araw ay pilit na tumatagos sa makapal na hamog na bumabalot sa Buckingham Palace, isang seryoso at nagyayelong atmosfera ang bumalot sa mga pasilyo ng administrative wing. Si Prince William, na may maliit pang benda sa noo, ngunit muling taglay ang likas niyang tindig at composure, ay opisyal na pumasok sa pintuan ng stateroom. Nakatayo sa tabi niya si Princess Anne, nananatiling matatag at formal ang kilos, gaya ng isang pader na yari sa matibay na oak. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si King Charles III sa kanyang high-backed armchair. Maputla ang kanyang mukha dahil sa malubhang karamdaman, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig at kataas-taasang determinasyong hindi pa kailanman nakita noon. Ang unang ginawa ng hari matapos makaupo si William ay pirmahan ang isang royal decree na inihanda pa noong nakaraang gabi. Bawat matalim na guhit ng itim na tinta sa pergamino ay bumagsak na parang pinal na hatol. Opisyal na tinanggal kay Queen Camilla ang lahat ng royal duties, state representation, at anumang pribilehiyo ng proteksyon. Kaagad pagkatapos nito, isang agarang dispatch ang direktang ipinadala sa National Audit Office at sa Metropolitan Police Service na nagbibigay ng pahintulot na simulan ang isang komprehensibong independent financial investigation sa Duchy of Lancaster Royal Estate. Ang mapagpasyang hakbang ni Charles ay walang iniwang puwang para sa personal na damdamin ng isang asawa. Isa itong pinakamataas na anyo ng pagtatanggol ng isang monarka upang pangalagaan ang pagiging lehitimo at kaligtasan ng tagapagmana ng trono. Sa kabilang bahagi ng palasyo, sa loob ng kanyang marangyang bedroom suite sa Clarence House, hinarap ni Camilla ang malupit na realidad sa ganap na pag-iisa. Ang internal notification mula sa Lord Chancellor's Office na nakapatong sa kanyang vanity table ay tumama sa kanya na parang kidlat sa pinakatuktok ng kanyang ambisyon. Pinutol ang lahat ng pribilehiyo niya sa komunikasyon. Ang mga Wilson, ang mga loyal courtiers na matagal na pumapalibot sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Pinalitan sila ng mga bagong detachment ng Sovereign's Guard, nakasuot ng mahihigpit na uniforme, at mahigpit na sinelyuhan ang bawat pasukan at labasan. Mabilis na dumating ang krisis sa kanyang isip. Sinasakal ang isang babaeng laging ipinagmamalaki ang kakayahan niyang manipulahin ang buong laro. Nanginginig ang mga kamay ni Camilla na may mga emerald ring habang sinusubukan niyang buklatin ang kanyang mga personal dossier. Doon niya napagtanto na hindi lamang niya nawala ang kanyang impluensya sa korte. Nahaharap din siya sa napipintong banta ng criminal prosecution sa ilalim ng batas ng kaharian kung mapatutunayan ang mga irregularidad sa pananalapi. Ang pagbagsak ng imperyo ng kapangyarihang maingat niyang binuo ay isa na lamang usapin ng panahon. Lalong tumindi ang drama nang dumating ang paunang verification findings mula sa independent audit team ng hapong iyon mismo. Hindi lamang huminto ang mga anomalya sa budget cuts para sa escort detail ni William. Inilantad din ng mga ito ang isang nakatagong network ng mga transaksyon. Malalabong paglilipat ng pondo sa offshore accounts na konektado sa mga shell company na itinatag ng pangkat ni Camilla. Ang lawak ng manipulasyon ay higit pa sa anumang naisip noon ni Princess Anne. Ibinunyag nito ang isang sabwatang ilang taon ng tumatakbo na naglalayong makinabang at pahinain ang pundasyong pang-ekonomiya ng korona sa mismong bisperas ng royal transition. Habang lumalawak ang financial investigation,
Ang seguridad sa paligid ni Prince William ay hinigpitan hanggang sa pinakamataas na antas. Ang kanyang mga escort vehicle ay ganap na pinalitan ng mobile tactical units at bawat travel itinerary ng tagapagmana ay ini-encrypt at binabago oras-oras. Opisyal na pumasok ang British monarchy sa isang lubhang pabago-bago at mapanganib na panahon. Isang magulong bagong kabanata sa ilalim ng masusing pagbababantay ng buong mundo. Nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin pababa sa courtyard kung saan nagsisimula ng pumasok ang mga sasakyan ng judicial police sa mga tarangkahan ng palasyo. Marahang ipinikit ni Princess Anne ang kanyang mga mata. Ramdam na ramdam niya ang napakataas na halaga ng ambisyon at kapangyarihan. Isang halagang kababayad lamang ng kapayapaan ng isang buong dinastiya.